unang paglalarawan ng mga pagsisisi ng mga tao, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sasabihin ng isang nagtakwil, ya laitani kuntu turaba. Kung naging alikabok, alabok o alikabok na lang sana ako. Isa daw yan sa hahangarin, mimitihin ng ilang mga tao sa kabilang buhay. Nahihilingin nila, hahangarin nila na naway naging alikabok na lang sila. Hindi na naging tao, hindi na naging jin na may pananagutan. Yun ang punto. Pero hindi yan eh. Nilikha yung mga tao o mga jin na may katungkulan, may obligasyon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibinigay sa ating lahat ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pangangailangan. Kailangan mong magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsamba at paggawa ng mga mabubuting gawa. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sasabihin ng nagtakwil, kasawiyan sa akin, naway naging alikabok na lamang ako. Ito yung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na inna anzarnakum azabang qariba. Tunay na kami ay nagbigay babala sa inyo. Hindi nagkulang sa atin si Allah subhanahu wa ta'ala. Nagbigay sa atin ng babala hinggil sa nalalapit na kaparusahan na ito. Na ibig sabihin sa araw ng paghukom, yawma yanzurul mar'u ma qaddamat siyadah. Kapag yung ilang tao doon sa araw ng paghukom, makita niya kung ano yung ipinauna niyang gawain sa mundo. Nakita niya na subhanallah, puro paglabag, puro kasalanan, puro pagtakwil. Ay sasabihin ng isang tao, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sana'y naging alabok, naging alikabok na lamang ako. Kailan daw ito sasabihin ng mga tao, ng ilang tao? Sa halimbawa na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Rasulullah, pinaliwanag ng Rasulullah ang ayat na ito. Sabi ng Rasulullah, idha kana yawmul qiyamah, muddatil ard muddal adim, ila akhir al-hadith. Sa kabilang buhay, sabi ng Rasulullah, kapag tinipon ang lahat ng nilalan, mga jin, mga tao, mga hayop, iipunin tayo na lahat ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mihsyar, sa lugar na doon lilitisin ng ating mga gawa. Ang unang gagawin, hahatulan, ay tatapusin na yung mga bagay na nangyaring gusot, problema sa pagitan ng mga hayop. Kasi ang mga hayop, walang kapanagutan sila. Nabanggit sa hadith na ito na pagkaraan na kunin yung isang hayop, yung karapatan niya sa isang hayop, maaring may ginawang masama o ganyan, kapag nakaganti na sila, nakaganti ng isang hayop, sasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga hayop, kuni turaba. Kayo ay maging lupa o alikabok at doon na matatapos yung kanilang buhay. Yung mga hayop dito sa mundo, pagkaraan silang buhayin sa kabilang buhay, lahat ng hayop. Maaring may isang hayop na sinindong niya yung isang hayop. Gaganti siya doon sa isang hayop. O di kaya itong ginagawang sabong nang hindi makatarungan. Gaganti yung isa. Pagkatapos ng kisas na ito, sasabihin ni Allah, kuni turaba, maging alikabok kayo. Doon na makikita ng mga makasalanan, ng mga kafir, dahil masasaksiyan nila yung mga kagimbal-gimbal, nakakatakot na mga magaganap mangyayari, mga kaparusahan. Doon nila mapagtatanto yung pagbabayaran nilang mga kasalanan at sasabihin ng isang kafir, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, sana naway naging alikabok na lamang ako, na parang hayop na pagkaraang maging alikabok ay wala ng buhay, wala ng pananagutan. Yun ang ibig sabihin. Kaya higit na magsisisi
itong mga tao na ito, nahihingiin nila kay Allah subhanahu wa ta'ala na naway naging alikabok na lamang sila. Naway naging parang mga hayop na lamang sila. Subhanallah. Ganyan sa araw ng paghukom.